Samantala, inihag po ng liderato ng Senado na malabong malagdaan ni Pangulong Bongbong Marcos ang 2026 proposed national budget bago po matapos ang taon. Dahil dito posibleng magpatupad ng reenacted budget ng gobyerno sa pagsisimula ng 2026. Kunin natin ang detalye sa live report ni Mehan Corvera. Mehan. Ali, nabigo ang mga senador na ratipikahan ngayong araw sana ang panukalang pambansang budget para sa susunod na taon. Hindi kasi pumayag ang mga mambabatas na pirmahan ang Bicameral Conference Committee report. Sa halip ay hihintayin daw muna ang printed copy ng budget. Malaki ang tsansa na magpatupad ng reenacted budget ang gobyerno sa unang linggo ng Enero ng susunod na taon. Ayon kay Senate President Vicente Sotto, may posibilidad kasi na sa Enero pa rin malagdaan ni Pangulong Bongbong Marcos ang proposed 2026 national budget na nagkakahalaga ng 6.793 trilyon. Sa December 29 pa kasi mararatipikahan ng Senado ang enrolled copy ng panukalang batas. If they have started reviewing it from now up to that time, there is a possibility, but I doubt it. I doubt it. Perhaps somewhere like sometime like the first week of January would be ideal na na-review na nila yun. Tulad ngayon, nag-printing na. Malamang na nakikita na ng Malacanang yun eh. Yun ang nangyayari doon sa napag-aprubahan eh. So if they have started reviewing and then on the 29th we ratify an enrolled bill, there is a possibility. 31. Kung na-review na nila. Pero kung hindi pa kumpleto, eh talagang possibly first week of January. Kanina nagdaos ang sesyon ng Senado para amyendahan ang kanilang legislative calendar at makapagdaos ng sesyon sa December 29. Ngayong araw sana raratipikahan ang pambansang budget pero naunsami dahil nagtagal sa deliberasyon ng Bicameral Conference Committee. Naipaalam na rin ito sa kanilang counterpart sa Kamara. Nais sa mga senador na printed copy na ang pipirmahan at raratipikahan para matiyak na wala nang naisingit sa pambansang budget. Actually, pwede talaga ngayon, tutuusin. Ako lang ang may ayaw. And of course, most of the members of the majority, sinusuportahan ako na gusto ko enrolled copy ang iraratify namin. Sigurado na yung laman at hindi kayang singitan ng kahit ano. Majority Leader. Marami nagtatanong nga, Mr. President, sa atin, bakit po tayo nag-extend way into the holiday season? Tama po sinabi ni Senator Gatchalian, Mr. President, hindi tayo papayag na lang biglang pumirma sa Bicameral Conference Committee report na hindi po nakikita pa ang enrolled copy. Kasi whether we like it or not, maybe in the past, maraming singit, yung na-approve na sa Bicam report, napapalitan pa sa enrollment of bill na hindi dapat tama yun, Mr. President. So, just to allow our colleagues to be able to study and make sure that the Bicameral Conference Committee report is exactly was approved. Humingi naman ang paumanhin ang mga senador sa publiko sa delay ng pagpapatibay ng budget. Iginiit ng mga mambabatas na sinuri kasing mabuti ang budget at tiniyak na transparent ang deliberasyon para matiyak na hindi na maulit na naglaho ang pondo at napunta sa mga tiwaling opisyal tulad ng nangyari sa mga ghost flood control projects. Itong mga ginagawa ho natin ay first time in our budget history, yung ating open Bicam, yung pag-print po ng enrolled copy, kinakailangan po ng mas mahabang oras po para ma-print, ma-reconcile, ma-proofread at masigurado ho natin yung ating aprubahan, lahat po ay nasa ayos. At yung ating mga staff po sa LBRMO, so totoo lang ho, hindi na ho natutulog ho yan para siguraduhin na maayos po yung ating pag-i-imprint na po ng enrolled copy. Ali, sa schedule ng Senado sa linggo, December 28, sisimulan ng ipaikot sa mga senador yung printed copy ng panukalang budget para sa papirmahan sa mga mambabatas. Sa araw naman ng Lunes, December 29, pagdating ng sesyon ng alas 3 ng hapon, ito ay raratipikahan na ng Senado. Walang nakikitang problema si Senate President Vicente Sotto, lalo na sa issue ng quorum dahil lahat daw ng senador ay naabisawhan. Ali.
Okay, ito sa unang pagkakataon sa ating kasaysayan ng Pilipinas ay live stream, ano? Ang Bicameral Conference Committee. Yan ba, ano bang naging epekto niyan? Yan ba ay nakapagpabilis o nakapagpabagal dito sa pagpasa ng ating budget, Mayan? Ali, bumagal talaga yung deliberasyon sa BICAM dahil dati uumpisahan lang yung opening ceremony lang pagkatapos ang bawat chairman na yung mag-uusap at sila na rin yung magpapasok ng mga hinihinging amendments ng kanilang mga kapwa senador. Pero ngayon, line by line na ginawa ang amendments at binasa ng mga senador yan at mga kongresista live. Sabi ng mga senador, nakabuti yan dahil transparent ang lahat ng proseso at ang lahat ng detalye ng budget at pagkakagastusan nito ay makikita na sa website ng Senado at ng Kamara kahit pa sa gobyerno, Ali. Okay, kanya-kanyang suyod nitong printed copy ng ating General Appropriations Bill. So, bigyan mo lang ng idea yung ating audience kung ilang pahina yung kanilang susuyurin na yan, Mayan. Ali, makapal yung budget. Sabi ni Senator Sherwin Gatchalian, posibleng umabot yan ng 5 hanggang 6 na volume. Ibig sabihin, 6 na libro yung susuriin ng mga mambabatas. Pero maari naman daw ngayon pa lang i-review na dahil habang iniimprenta yan, yung mga naimprenta ay nailagay na rin sa website. Kaya madali na makikita yung mga detalye. Okay, maraming salamat, Mayan Corvera, nagulat live mula sa Senado.